Ating bansa sa lahat ng mga bansa sa ibabaw ng lupa ay dinisenyo at nilikha ng kataas-taasan na maging katangi-tangi at kakaiba sa lahat ng mga bansa sa ibabaw ng lupa. Naririto ang may pinakamararaming magagandang tanawin. Naririto sa ating bansa ang naglalakihang mga kayamanan na hindi lamang sa natural resources, maging ginto at pilak ay dito makikita, at marami nang dumadayong mga bansa, lalo na ang mga Amerikano, upang manguha ng mga ginto na sa mga probinsya ninyo sila makikita. At higit sa lahat, dito nakalaan ang maraming ipinasulat ng Diyos na mga propesiya sa kanyang mga propeta na ating mababasa sa mga banal na kasulatan na mangyayari at magaganap sa ating bansang ito. Gaya ng Apokalipsis 16 at 17 na tinutukoy na natuyo ang malaking ilog ng Euphrates upang mahanda ng mga dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Nang tinutukoy na mga haring yaan ay nasa linya at nasa kategorya ng mga ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo o Church of Christ. At ang isa pa sa mga binabanggit na Armageddon na nakasulat sa 16:16 ng Apokalipsis, dito din sa bansa natin magaganap ang malaking digmaan na yan na binabanggit sa Apokalipsis. At dito rin sa ating bansa tumutukoy yung isinulat ni Apostol Pablo sa Roma, ang talatay 9:12-13, na mayroong panganay at mayroong bunso, na ang tinutukoy na panganay ay lumalarawan kay Esau at ang tinutukoy na bunso ay lumalarawan naman kay Jacob. At ang sabi, ang panganay ay maglilingkod sa bunso. Ang tinutukoy diyan na panganay ay ang mga Israelita. At ang tinutukoy naman na bunso, yan ang sambahayan ni Jacob sa mga wakas ng lupa na tinatawag natin sa ating lipunan ngayon na mga Iglesia ni Cristo. At bukod pa diyan ay mayroong nasusulat tungkol sa kung anong uri at klase ng pagiging bansa ang ating bansa, na yaan ay ating mababasa sa Isaias 2:6 hanggang 7. Ito ang nilalaman. Sapagkat iyong binayaan ang iyong bayan na sambahayan ni Jacob, sapagkat sila'y puspos ng mga kaugalian mula sa silanganan at mga engkantador gaya ng mga Pilisteo, at sila'y nakikipagkamay sa mga anak ng mga taga-ibang lupa. Ito yung pansinin ninyo. Ang kanilang lupain naman ay puno ng pilak at ginto, ni walang wakas ang kanilang mga kayamanan. Ang kanilang mga lupain ay puno ng mga kabayo, ni walang katapusan bilang ang kanilang mga karo. Napansin ninyo na may binabanggit na ang kanilang lupain. Ang tinutukoy diyan sa hulang yan, walang iba kundi ang ating bansa. Ang ating bansa, ayon sa pagkakalarawan ng sumulat na si Isaias, ay puno ng ginto at pilak. Ibig sabihin, ito lamang ang tanging bansa na halos lahat ng lupain niya ay mamimina mo ang ginto at pilak. Kaya nga may maraming dumadayo na sa ating bansa na mga Amerikano mula sa kanilang bansa, dumadayo dito sila upang manguha
at kanilang hanapin sa iba't ibang mga probinsya ang mga mina ng ginto na ngayon ay ating napapakinggan at nakikita sa mga social media kagaya ng YouTube, TikTok, Facebook, na ngayon ay silang nakikinabang sa mga bagay na yan. Kaya kapag iisipan lang natin na ganyan para katerible ang ating bansa, na ang banggit nga dito ay ang kanilang kayamanan ay walang katapusang kayamanan. Dito lamang yan sa ating bansa naririto ang lahat ng yaman ng mga yaman ng mga bansa. Bakit kanyo? Yung mga currency nila ay magtataka ka, bakit naipon ang mga currency nila sa ating bansa? Nandyan ang Yugoslavian dinar, nandyan ang Iraqi dinar, nandyan ang cat dollar, at iba't iba pang malalaking currency na nasa pangangalaga ng mga keeper sa iba't ibang banker ng ating bansa. Ang lahat ng iyan ay nagpapahayag ng katuparan ng hulang ito na ang kanilang bansa niya, ang kanilang lupain sa kanilang bansa ay walang katapusan ang kanilang kayamanan, na magtataka ka rin kung bakit ang halos mga kayamanang nakuha ng mga Hapon at ng Aliman nung magkaroon ng ikalawang digmaan sa buong mundo ay dito nila lahat na itago, dito lahat nila na ilagay upang ang ating inang bayan ay maging kublihan, taguan at pinakasantuaryo ng hindi mabilang-bilang na mga ginto na nasa ating bansa. Kung ganoon, ang lahat ng yan ay ipinakikilala sa atin ng kataas-taasan na mamahal ang Panginoon Diyos sa ating bansa, sapagkat ang may author ng lahat ng pangyayaring yan ay siya lamang. Siya ang nag-organisa ng pagkakaroon ng ikalawang digmaan sa ating bansa upang ang mga kayamanan na yan ay malikom at madala sa ating bansa. Kung ganon, ano ang nais kong masabi sa ating bansa na pagkayaman-yaman pala bakit maraming mga naghihirap, lalo na sa mga kaanib sa mga Iglesia ni Cristo na nakalulungkot sabihin dahil hindi sila mulat tungkol sa kung anong pagkakalalang at pagkakalikha ng Diyos tungkol sa ating bansa. Bakit ba hindi ang marami sa ating mga kababayan ay magsipuntahan sa mga probinsya upang doon ay maghanap ng mga ginto sa mga sapa, sa mga ilog? Sa panahon natin ngayon, napakataas na ng bilihin ng per gramo ng ginto. Kaya makikita ninyo na marami tayong kababayan sa panahon natin na talagang naiingganyo na dumayo sa mga probinsya para maging kabuhayan nila ang paghanap ng mga ginto, mina ng ginto na ang banggit ng banal na kasulatan, puno ng ginto at pilak ang ating lupain.